Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang aking focus at dedikasyon ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, malinaw kong nakita na ang isa sa mga pinakamahalagang yaman na maaari nating ipundar para sa ating kinabukasan ay ang isang malusog at malakas na katawan. At sa tingin ko, kritikal na maging handa tayo para sa ating mga huling taon. Ilang tao ang nabibigong maisakatuparan iyon at sa kasamaang palad namumuhay ng malungkot sa kanilang katandaan. Ang pagpapanatili ng isang malusog at malakas na pangangatawan ay isa sa mga pinakamabisa at pinakamahusay na estratehiya upang maghanda para sa ating mga huling taon. Ang mahinang mga binti ay kabilang sa mga unang senyales na ipinapadala ng iyong katawan kapag ito'y nagsisimulang magkaroon ng problema. Alam niyo po ba iyon? Ito ay higit pa sa pakiramdam na hindi matatag sa iyong mga paa o nahihirapan sa pag-akyat ng hagdan. Ito ay nagsisilbing isang babala na maaaring mawala sa iyo ang iyong kalayaan pagkilos at maging ang iyong mahabang buhay. Ngunit narito ang nakagugulat na bahagi. Hindi mo kailangang mamuhay ng ganito. Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lamang ninyo mapipigilan kundi maaari pang baligtarin ang paghina na ito gamit ang tamang pagkain, ehersisyo at ilang simpleng gawi? Ang inyong maririnig ay maaaring permanenteng baguhin ang paraan ng inyong pagtanda. Kaya samahan ninyo ako. Bago tayo magsimula, lubos kaming nagpapasalamat sa inyong pagiging kasama namin ngayon. Nais naming lumikha ng isang komunidad na nagtutulungan para sa isang malusog na pagtanda. Ang pagtanda ay maaaring maramdaman na parang isang unti-unting pagtataksil ng sariling katawan. Isang araw, kaya mo pang tumakbo ng malalayo at sa susunod, nahihirapan ka ng tumayo mula sa sopa. Gayunpaman, hindi kinakailangang mawala ang lakas balanse o kakayahang kumilos. Anuman ang inyong edad, may mga simple at siyentipikong suportadong paraan upang mapanatiling malakas ang mga binti, maganda ang balanse, at mapanatili ang isang kabataang anyo at pakiramdam. Sa ating pag-uusap ngayon, tatalakayin natin ang lahat mula sa pinakamahuhusay na pagkaing mayaman sa sustansya para sa inyong lakas, ang mga dahilan kung bakit humihina ang mga kalamnan sa binti habang tumatanda, at ang eksaktong mga ehersisyo upang mapataas ang katatagan at balanse. Sa pagtatapos nito, magkakaroon kayo ng lahat ng kailangan ninyo, hindi lamang para pabagalin ang orasan, kundi para tunay na umunlad habang kayo ay tumatanda. Magsimula na tayo. Bakit humihina ang mga binti habang tumatanda? Magsimula tayo sa isang malaking tanong. Bakit nga humihina ang ating mga binti habang tayo ay nagkakaedad? Ang sagot ay hindi lamang simpleng dahil sa pagtanda. Ito ay tungkol sa mga masalimuot na prosesong nangyayari sa loob ng ating katawan. Pagkatapos ng edad na 30, nagsisimula tayong mawalan ng mas ng kalamnan sa rate na humigit kumulang 5% bawat dekada. Ang prosesong ito, na kilala sa tawag na sarcopenia, ay lalo pang bumibilis pagkatapos ng edad na 50.
Isipin ninyo ito, kung hindi natin ito aktibong lalabanan, ang ating mga kalamnan ay unti-unting lumiliit at humihina na ginagawang mas mahirap ang mga dati simpleng gawain. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa pagkawala ng kalamnan. May iba pang mga salik na nag-aambag dito, pagbaba ng bone density. Ang ating mga buto ay nagiging mas marupok at hindi na siksik tulad ng dati. Ito ay nagpapataas ng panganib ng mga bali, lalo na sa balakang, na maaaring maging isang malubhang pangyayari para sa isang senior. Pagkasira ng mga kasukasuan, ang cartilage ang nagsisilbing unan cushion sa ating mga kasukasuan tulad ng tuhod at balakang ay numinipis. Ito ay nagre-resulta sa arthritis, pananakit, paninigas at pamamaga ng mga kasukasuan na naglilimita sa ating pagkilos. Paghina ng komunikasyon ng nerves. Ang mga nerves na nag-uugnay sa ating utak at mga kalamnan ay hindi na nagiging kasing episyente. Ang signal mula sa utak para kumilos ang kalamnan ay bumabagal na nakakaapekto sa ating reaksyon, koordinasyon at balanse. Ang resulta ng pinagsama-samang mga salik na ito, panghihina, kawalan ng katatagan at isang mas mataas na panganib ng pagkahulog na sa kasamaang palad, ay ang pangunahing dahilan ng pagkamatay mula sa pinsala sa mga nakatatanda. Ngunit narito ang magandang balita, ang pag-unawa sa mga dahilan na ito ang unang hakbang sa paglaban. Hindi tayo walang magagawa sa pamamagitan ng pagtuon sa tatlong pangunahing aspeto na tatalakayin natin ng malalim: ang tamang dieta, ang tamang ehersisyo, at ang tamang pamumuhay. Maaari nating labanan ang mga epekto ng pagtanda at bawiin ang ating lakas. Ang pundasyon ng buhay, ang kahalagahan ng malakas at malusog na mga binti. Ngayon pag-usapan natin kung bakit napakahalaga ng malakas at malusog na mga binti para sa mahabang buhay at pangkalahatang kagalingan. Isipin ninyo ang inyong mga binti bilang pundasyon ng isang bahay. Kung ang pundasyon ay mahina o bitak-bitak, ang buong istruktura ay nanganganib. Ganoon din sa ating katawan. Ang ating mga binti, ang ating pundasyon. Literal na dinadala nila tayo sa paglalakbay ng buhay. Ngunit ang kanilang kahalagahan ay higit pa sa simpleng paggalaw. Ang pagkakaroon ng malalakas na binti ay direktang nauugnay sa isang mas mahaba at mas malusog na buhay. Narito ang mga dahilan: ang powerhouse ng katawan. Ang ilan sa mga pinakamalaking kalamnan sa ating katawan ay matatagpuan sa ating mga binti: ang quadriceps sa harap ng hita hamstrings, sa likod ng hita at glutes sa pigi. Ang mga kalamnan na ito ay hindi lamang para sa itsura. Sila ay mga makapangyarihang makina na sumusuporta sa iyong buong katawan. Kapag malakas ang mga ito, binabawasan nila ang presyon sa iyong mga kasukasuan, pinapababa ang panganib ng pinsala at sumusuporta sa magandang postura. Subalit, kapag sila ay humina, ang lahat ay nagsisimulang magdusa. Mas maraming diin ang napupunta sa iyong mga tuhod at balakang na maaaring humantong sa arthritis at pananakit. Ang iyong likod ay madalas na nagko-compensate na humahantong sa talamak na pananakit. At ang iyong pangkalahatang kakayahang kumilos ay bumabagsak na ginagawang mas mahirap manatiling aktibo at malaya. Ang iyong pangalawang puso,
second heart, ito ay isang konsepto na dapat nating tandaan. Ang mga kalamnan sa iyong binti, lalo na sa calf o binti, ay gumaganap bilang isang pangalawang puso. Sa bawat hakbang mo, pinipiga ng mga kalamnan na ito ang mga ugat veins para itulak ang dugo pabalik sa iyong puso. Ito ay napakahalaga habang tayo ay tumatanda dahil ang mahinang sirkulasyon ay maaaring magdulot ng maraming problema tulad ng pamamaga ng mga bukong-bukong at mapanganib na pamumuo ng dugo, blood clots. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling malakas ng iyong mga kalamnan sa binti, tinutulungan mo ang iyong puso, pinapabuti ang daloy ng dugo, at pinapababa ang iyong panganib sa sakit sa puso. Ang depensa laban sa pagkahulog. Ang balanse ay ang unang linya ng depensa ng katawan laban sa pagkahulog, na isang pangunahing sanhi ng pinsala at maging ng kamatayan para sa mga matatanda. Milyon-milyong matatanda na may edad 75 pataas ang nahuhulog bawat taon at marami sa kanila ang hindi naganap na nakaka-recover. Ngunit heto ang punto, ang pagkahulog ay hindi lamang aksidente. Madalas itong resulta ng mahinang mga binti at hindi magandang balanse. Ang pagpapalakas ng iyong mga binti ay hindi lamang nagpapataas ng iyong katatagan, kundi nagpoprotekta rin sa iyo mula sa isa sa mga pinakamalaking banta sa iyong kalayaan. Lakas ng binti, talas ng isip. Marahil ang hindi inaasahang benepisyo ay ang epekto ng malalakas na binti sa iyong utak. Ang lakas ng binti ay mahigpit na nauugnay sa cognitive function o kalusugan ng isip. Ayon sa mga pag-aaral, tulad ng isang na-publish sa journal na Gerontology, ang mga matatanda na may mas malalakas na binti ay may mas mahusay na memorya at kakayahang mag-solve ng problema. Bakit? Dahil ang iyong mga kalamnan sa binti ay nagpapadala ng mga mensahe sa iyong utak na naghihikayat sa paglago ng mga bagong neurons. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng malalakas na binti ay maaaring literal na makatulong na mapanatiling bata ang iyong utak. Ang salik ng mahabang buhay sa huli, maraming pag-aaral ang nagpapatunay na ang mga taong may mas malalakas na binti ay nabubuhay ng mas matagal at mas malusog. Isang pag-aaral mula sa King's College London ang nagsabi na ang lakas ng binti ay isang mas tumpak na tagapagpahiwatig ng pagtanda kaysa sa anumang ibang biomarker, kabilang ang presyon ng dugo o antas ng kolesterol. Ang malalakas na binti ay nagpapahiwatig ng isang aktibo at nakatuong pamumuhay na nagpapanatili sa iyong katawan at isip sa pinakamataas na kondisyon. Kaya ang pagpapanatili ng lakas ng binti ay higit pa sa pag-iwas sa mga sakit at pananakit. Pinag-uusapan natin ang pagpapahaba ng iyong buhay, pagpapatalas ng iyong isip, pagprotekta sa iyong puso, at pagpapanatili ng iyong kalayaan. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong mga binti na siyang makina na nagpapagana sa iyong katawan, inaalagaan mo ang iyong sarili sa hinaharap. Ang papel ng dieta sa pagpapanatili ng lakas ng binti. Ngayong alam na natin kung gaano kahalaga ang malakas na binti, paano natin ito gagawin? Magsimula tayo sa pundasyon ng lahat ng kalusugan, ang nutrisyon.
Ang pagkain ay may malaking epekto sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan at kakayahang kumilos. Protina ang blok ng kalamnan. Ang iyong mga kalamnan ay gawa sa protina. Habang tayo ay tumatanda, ang kakayahan ng ating katawan na gamitin ang protina ng epektibo para sa pagbuo at pag-aayos ng kalamnan ay bumababa. Ito ang dahilan kung bakit ang mga nakatatanda ay nangangailangan ng mas maraming protina kaysa sa mga nakababatang matatanda. Layunin na kumonsumo ng nasa pagitan ng 1.2 hanggang 1.6 gramo ng protina bawat kilo ng timbang ng katawan araw-araw. Halimbawa, kung ang timbang mo ay 60 kilo, kailangan mo ng 72 hanggang 96 gramo ng protina bawat araw. Ang mahusay na mapagkukunan ay kinabibilangan ng mga walang taba na karne tulad ng manok at pabo-isda, itlog, beans tulad ng munggo at mga produktong gatas tulad ng keso at yogurt. Omega-3 fatty acids. Ang pampahid sa pamamaga. Huwag tumigil sa protina. Isabay mo ito sa mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng salmon, tuna, walnuts at flax seeds. Ang mga omega-3 ay tumutulong na mabawasan ang pamamaga inflammation sa buong katawan na maaaring makatulong na protektahan ang iyong mga kalamnan at kasukasuan mula sa pagkasira. Calcium at vitamin D, ang dynamic duo para sa buto. Pagdating sa kalusugan ng buto, ang dalawang ito ay parang sina Batman at Robin. Ang calcium ang nagpapatibay sa buto, ngunit hindi ito maabsorb ng katawan ng maayos kung walang sapat na vitamin D. Ang kakulangan sa vitamin D ay maaaring humantong sa mahinang mga buto at mas mataas na panganib ng bali. Ang sikat ng araw ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamin D, ngunit maraming tao, lalo na sa mga buwan na hindi gaanong maaraw, ang maaaring mangailangan ng mga suplemento. Ang mga pagkaing mayaman sa calcium ay mahalaga rin tulad ng mga produktong gatas, madahong gulay, tulad ng malunggay at kangkong at mga mani tulad ng almendras. Antioxidants, ang panlaban sa kalawang ng katawan. Ang mga antioxidants na matatagpuan sa mga pagkain tulad ng berry spinach at almendras ay tumutulong na labanan ang oxidative stress, isang proseso na parang pagkakalawang ng ating mga selyula at isang pangunahing sanhi ng pagtanda ng kalamnan. Tubig ang pinakamahalagang sustansya. Huwag na huwag maliitin ang kahalagahan ng pag-inom ng sapat na tubig. Minsan, may nakausap akong isang ginang, tawagin natin siyang Aling Nena. Sabi niya, "Doc, hindi na ako makalakad sa umaga kasi nahihilo ako at parang hihimatayin." Tinanong ko siya, "Aling Nena, umiinom po ba kayo ng tubig pagkagising?" Ang sagot niya ay, "Hindi, Doc. Hindi ko gusto ang lasa ng tubig." Paliwanag ko sa kanya, kailangan ninyo ng tubig. Ang ating mga kalamnan ay binubuo ng humigit kumulang 70% na tubig. Kahit ang bahagyang dehydration ay maaaring magdulot ng panghihina at pagkapagod. Uminom ng hindi bababa sa 8 baso ng tubig araw-araw o higit pa kung ikaw ay aktibo. Mga partikular na pagkain para sa malakas na binti. Para mas maging praktikal, narito ang ilang partikular na pagkain na maaari ninyong isama sa inyong dieta para suportahan ang pagpapanatili ng mas ng kalamnan at lakas ng binti.
Itlog. Ang itlog ay isang kumpletong mapagkukunan ng protina. Ibig sabihin, naglalaman ito ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na kailangan ng iyong katawan upang bumuo at mag-ayos ng kalamnan. Sagana rin ito sa leucine, isang amino acid na mahalaga sa paggawa ng protina sa kalamnan. Bukod pa rito, ang itlog ay madaling idagdag sa anumang pagkain. Greek yogurt. Ang Greek yogurt ay may mas mataas na protina kaysa sa regular na yogurt at naglalaman din ng mga probiotics na tumutulong sa kalusugan ng pagtunaw. Ang isang malusog na bituka ay nagsisiguro na ang iyong mga kalamnan ay nakakakuha ng lahat ng sustansya na kailangan nila mula sa iyong pagkain. Piliin ang plain and sweetened na mga opsyon upang maiwasan ang mga idinagdag na asukal. Salmon. Ang salmon ay isang nutritional powerhouse. Mayaman ito sa dekalidad na protina at omega-3 fatty acids na nagpapababa ng pamamaga at sumusuporta sa paggaling ng kalamnan. Ang vitamin D sa salmon ay tumutulong din sa pagsipsip ng calcium na nagtataguyod ng matibay na mga buto. Kinuha ang sinaunang butil na ito ay isang kumpletong protina at mayaman sa mga komplikadong carbohydrates na nagbibigay sa iyo ng pangmatagalang enerhiya para sa iyong mga ehersisyo. Mayaman din ito sa magnesium, isang mineral na sumusuporta sa paggana at paggaling ng kalamnan. Munggo lentils. Ang munggo ay isang mahusay na pinagmumulan ng protina na galing sa halaman. Naglalaman din ito ng maraming fiber na tumutulong sa pagkontrol ng mga antas ng asukal sa dugo at nagpapanatili sa iyong pakiramdam na busog ng mas matagal. Ito ay partikular na nakakatulong kung sinusubukan mong mapanatili ang isang malusog na timbang habang pinapanatili ang mas ng kalamnan. Almendras almonds. Ang almendras ay isang malusog na merienda para sa mga kalamnan. Mataas ito sa protina, malusog na taba at vitamin E, isang antioxidant na tumutulong na maiwasan ang pinsala sa kalamnan na dulot ng oxidative stress. Ang isang dakok ng almendras ay isang perpektong merienda pagkatapos mag-ehersisyo. Buto ng kalabasa, pumpkin seeds. Ang mga butong ito ay isang nutritional powerhouse puno ng magnesyo, malusog na taba at protina. Ang magnesyo ay mahalaga para sa parehong pag-urong at pag-relax ng kalamnan, kaya ang buto ng kalabasa ay isang kamangha-manghang karagdagan sa iyong dieta. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagkain ng isang himalang pagkain. Ito ay tungkol sa pagtatatag ng isang balanseng dieta na mayaman sa sustansya na sumusuporta sa pagpapanatili ng kalamnan at pangkalahatang kagalingan. Ang pagsasama ng mga pagkaing ito sa iyong dieta ay nagbibigay sa iyong katawan ng mga kasangkapan na kailangan nito upang manatiling matatag, malakas at may kakayahang kumilos habang ikaw ay tumatanda. Ehersisyo, ang susi sa paggalaw para sa mas malakas na binti at mas magandang balanse. Ang pagkain ng tama ay kalahati lamang ng laban. Upang mapanatiling malakas ang mga binti at maganda ang balanse, kailangan mong kumilos, ngunit hindi lang basta anumang paggalaw. Kailangan natin ng mga partikular na ehersisyo na naglalayon sa lakas katatagan at koordinasyon. Pagsasanay sa lakas, strength training. Ito ang pundasyon ng pagpapanumbalik ng lakas.
Ang pagbubuhat ng mga pabigat weights o paggamit ng mga resistance bands ay maaaring makatulong na muling buuin ang mass ng kalamnan at pataasin ang densidad ng buto. Tumutok sa mga ehersisyong nagpapagana sa binti tulad ng squats. Ito ang hari ng mga ehersisyo sa binti. Magsimula sa pag-upo at pagtayo mula sa isang matibay na upuan nang hindi ginagamit ang iyong mga kamay. Habang lumalakas ka, gawin ito nang walang upuan. Lungges mahusay para sa balanse at pagpapalakas ng bawat binti ng paisa-isa. Leg lifts. Maaaring gawin habang nakahiga o nakatayo para palakasin ang mga kalamnan sa balakang at hita. Magsimula sa mas magaan na timbang o walang timbang at unti-unting dagdagan ang bigat habang ikaw ay lumalakas. Ehersisyo sa balance exercises. Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang iyong balanse ay ang hamunin ito. Pagtayo sa isang paa. Subukang tumayo sa isang paa sa loob ng 30 segundo pagkatapos ay lumipat sa kabila. Kung ito ay masyadong madali, subukang ipikit ang iyong mga mata o tumayo sa isang unan o iba pang malambot na ibabaw. Tai Chi at Yoga. Ang mga gawaing ito ay mahusay para sa pagpapabuti ng balanse, koordinasyon at flexibility sa isang banayad na paraan. Paglalakad, walking. Ito ay simple, libre at isa sa mga pinakamagandang bagay na maaari mong gawin para sa iyong mga binti at pangkalahatang kalusugan. Sikaping maglakad ng mabilis sa loob ng hindi bababa sa 30 minuto sa karamihan ng mga araw ng linggo. Kung gusto mo ng hamon, subukang isama ang mga intervals, salitan ang mabilis na paglalakad at mas mabagal na paglakad upang mapataas ang iyong tibok ng puso at tibay. Rebounding. Ito ay isang masaya at kakaibang ehersisyo. Oo, tama po, ito ay pagtalon sa isang miniature trampoline. Ang rebounding ay isang ehersisyong may mababang epekto, low impact, na napakabuti para sa pagpapalakas ng mga kalamnan sa binti, pagpapabuti ng balanse, at pagpapataas ng lymphatic drainage na tatalakayin natin. At higit sa lahat, ito ay mas masaya kaysa sa mga tradisyonal na ehersisyo. Ngayon, tingnan natin ng mas malapitan ang dalawang partikular na paksa, ang kahalagahan ng mga ehersisyo sa binti calf exercises at ang mga benepisyo ng paggamit ng isang rebounder. Ang mga ito ay madalas na napapabayaan, ngunit maaari silang gumawa ng malaking pagkakaiba sa lakas ng iyong binti, balanse at pangkalahatang kalusugan. Ang iyong pangalawang puso, gaano kabisa ang mga ehersisyo sa binti calf exercises. Alam niyo po ba na meron kayong pangalawang puso? Ito ang kalamnan sa inyong binti o calf muscle. Naisip niyo na ba kung paano bumabalik ang dugo sa puso mula sa ibabang bahagi ng katawan laban sa gravity? Ang sistema ng mga ugat na nagdadala ng dugo papalayo sa puso ay ang inyong arterial system, at ang sistemang nagbabalik nito ay ang inyong venous system. Ang mga kalamnan sa iyong binti ang tumutulong sa prosesong ito. Sa tuwing humahakbang ka o ginagalaw ang iyong paa, ang iyong calf muscle ay kumikilos na parang bomba, pinipiga ang mga ugat para itulak ang dugo paitaas.
Ito ang dahilan kung bakit kapag matagal tayong nakaupo sa eroplano, sinasabihan tayong igalaw-galaw ang ating mga paa. Kapag ginagalaw mo ang iyong paa, gumagalaw ang iyong calf muscle at tinutulungan mo ang sirkulasyon. Bagamat hindi sila ang pinaka-kaakit-akit na mga kalamnan, ang iyong mga binti ay mahalaga para sa balanse paggalaw at pangkalahatang lakas ng binti. Ang mga kalamnan ng gastrocnemius at soleus sa binti ay mahalaga sa paglalakad, pagtakbo at maging sa pagtayo. Ang malalakas na kalamnan na ito ay tumutulong sa iyo na sumipsip ng epekto, absorb impact at panatilihing matatag ang iyong mga bukong-bukong. Ngunit kung sila ay mahina, mas malamang na makaranas ka ng shin splints, Achilles tendinitis at maging ng pagkahulog. Kaya paano mo mapapalakas ang iyong mga binti? Narito ang ilang simple ngunit epektibong ehersisyo. Calf lifts raises. Ito ang klasikong ehersisyo sa binti. Tumayo ng tuwid na ang mga paa ay magkahiwalay sa lapad ng balikat. Dahan-dahang itaas ang iyong mga sakong mula sa sahig at tumayo sa dulo ng iyong mga daliri sa paa. Hawakan sandali, pagkatapos ay dahan-dahang ibaba. Para sa dagdag na hamon, subukang gawin ito habang may hawak na pabigat o sa isang paa lamang. Paglukso sa lubid, jumping ng rope. Ang paglukso sa lubid ay isang mahusay na paraan upang mag-ehersisyo ng iyong puso at mapabuti ang lakas ng iyong mga pinangtim mga binti. Hindi lamang ito nagbibigay ng magandang pag-eehersisyo sa iyong mga binti, kundi nagpapataas din ng tibay, liksi at koordinasyon. Pag-akyat ng hagdan, stair climbing. Ang ehersisyong ito ay nagpapalakas ng iyong mga binti at pigi habang pinapataas ang iyong cardiovascular fitness. Kung ikaw man ay gumagamit ng isang stair climber machine sa gym o simpleng umaakyat ng hagdan sa bahay, ito ay napakabisa. Seated calf raises. Kung meron kang access sa gym, ang mga makinang ito ay epektibong naihihiwalay ang soleus muscle na matatagpuan sa ilalim ng gastrocnemius. Ang kalamnan na ito ay mahalaga para sa tibay at katatagan. Ang malalakas na binti ay hindi lamang nagpapaganda sa itsura ng iyong mga binti. Ginagawa nitong mas madali ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng paglalakad at pag-akyat ng hagdan, pinapabuti ang iyong postura at pinapababa ang iyong panganib ng pinsala. At habang tayo ay tumatanda, ang balanse ay nagiging mas mahalaga at ang malalakas na binti ay isang mahalagang bahagi nito. Ang mahika ng rebounding. Bakit ito napakalakas na ehersisyo? Napansin ko na habang tumatanda ang mga tao, tumitigil sila sa pagtalon. May kasabihan tayo, di ba dapat tayong lumukso sa tuwa? Bakit napakalakas ng rebounder? Dahil tatlong puwersa ang nagsasama-sama upang likhain ang epekto ng rebounding. Isang puwersa ay ang paglaban sa gravity. Ang isa pang puwersa na pumapasok ay ang acceleration o pagbilis. Kaya kapag tumalon ka mula sa pad patungo sa hangin, bumibilis ka. Pagkatapos sa sandaling maabot mo ang tuktok ng iyong pagtalon, nakakaranas ka ng deceleration o pagbagal. Ang kombinasyon ng tatlong ito, gravity acceleration at deceleration, ay ang lumilikha ng mahika ng rebounding. Ang rebounding ay isang ehersisyong may mababang epekto ngunit may mataas na gantimpala
na lalong nagiging popular dahil sa mga kamangha-manghang benepisyo nito. Ito ay maaaring parang laro ng bata, ngunit ito ay talagang isang malakas na ehersisyo para sa iyong mga binti at pangkalahatang kagalingan. Narito kung bakit napakabisa nito, pinapalakas ang mga kalamnan ng binti. Sa bawat pagtalon, ang iyong mga kalamnan sa binti, lalo na ang iyong mga binti, calves, quads at glutes, ay kumukontra upang itulak ka pataas at upang mabawasan ang puwersa ng paglapag ng hindi labis na pinipilit ang iyong mga kasukasuan. Ang paulit-ulit na paggalaw na ito ay nagpapataas ng iyong lakas at tibay, pinapabuti ang koordinasyon at balanse. Sa bawat pagtalbog, napipilitan kang patatagin ang iyong katawan na unti-unting nagpapabuti sa iyong koordinasyon at balanse. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga senior na nais bawasan ang kanilang panganib na mahulog. Pinasisigla ang daloy ng lymphatic system, hindi tulad ng circulatory system na gumagamit ng puso upang mag-pump ng dugo. Ang lymphatic system na bahagi ng iyong immune system ay umaasa sa paggalaw upang gumana. Ang rebounding ay napakabisa sa pagpapasigla ng sistemang ito na tumutulong sa iyong katawan na mag-detoxify at palakasin ang iyong immune system. Pinapabuti ang kalusugan ng puso. Ang rebounding ay isang mahusay na ehersisyong cardio dahil pinapataas nito ang iyong tibok ng puso. Pinapabuti nito ang sirkulasyon, pinapataas ang dami ng oxygen na umaabot sa iyong mga selula at nagpapababa ng presyon ng dugo. Magaan sa mga kasukasuan, low impact. Kung ikukumpara sa pagtakbo o pagtalon sa matitigas na ibabaw, ang rebounding ay mas magaan sa iyong mga kasukasuan. Ang trampoline ang sumisipsip ng karamihan sa puwersa na nagpapababa ng panganib ng pinsala habang nagbibigay pa rin ng isang mahusay na ehersisyo. Masaya at nakakabawas ng stress. Harapin natin ito. Masaya ang rebounding. Ang pagtalbog ay naglalabas ng endorphins na maaaring magpataas ng iyong kalooban at magbawas ng stress. Ito rin ay isang kamangha-manghang paraan upang magdagdag ng saya sa iyong ehersisyo. Upang magsimula sa rebounding, kailangan mo lamang ng isang maliit na trampoline at ilang minuto bawat araw. Magsimula sa mga banayad na pagtalbog at unti-unting dagdagan ang intensidad habang lumalaki ang iyong lakas at kumpiyansa. Maaari ka ring magsama ng mga simpleng paggalaw tulad ng jumping jacks o twists upang gawing mas interesante. Pagbubuod at pangwakas na aral. Balikan natin ang ating napag-usapan. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangan mong mawala ang iyong lakas, balanse o kalayaan. Sa pamamagitan ng pagtuon sa mga pagkaing mayaman sa protina, omega-3 fatty acids at antioxidants, maaari mong pasiglahin ang iyong mga kalamnan at protektahan ang iyong mga kasukasuan. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa lakas, mga ehersisyo sa balanse at mga aktibidad tulad ng rebounding at paglalakad, maaari mong muling buuin ang kalamnan, pataasin ang katatagan at pabutihin ang iyong pangkalahatang kalusugan. At sa pamamagitan ng pagiging pare-pareho, maaari mong hindi lamang pabagalin ang orasan, kundi tunay na umunlad habang ikaw ay tumatanda. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos
Nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang kaisipan. Ang pagtanda ay hindi isang sentensya kundi isang pribilehiyo. Ang bawat araw na ibinibigay sa atin ay isang bagong pagkakataon upang maging mas malakas, mas malusog, at mas masaya kaysa kahapon. Huwag ninyong isipin na huli na ang lahat. Ang inyong katawan ay may kamangha-manghang kakayahang maghilom at magpalakas anuman ang inyong edad. Ang kailangan lang nito ay ang tamang pangangalaga, tamang pagkain, at tamang paggalaw. Ang pag-aalaga sa inyong mga binti ay pag-aalaga sa inyong kalayaan at sa kalidad ng inyong buhay. Kung nakita ninyong makabuluhan at nakatulong ang mga payong ito, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang payo sa kung paano mamuhay ng pinakamalakas at pinakamalusog na posible. Mayroon ba kayong mga tanong o nais ninyong ibahagi ang inyong sariling karanasan sa pagpapalakas ng inyong mga binti? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig mula sa inyo. At ang pinakamahalaga, kung mayroon kayong kapamilya, kaibigan o kakilala na sa tingin ninyo ay makikinabang sa impormasyong ito, mangyaring ibahagi ninyo ito sa kanila. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Tandaan, alagaan ninyo ang inyong mga binti at aalagaan nila kayo. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na nagsasabing manatiling malusog, manatiling malakas, at manatiling may kaalaman.